Paano ko maiiwasan ang pagtalikod sa Diyos? At hindi na naman mapapahamak pa sila ng dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, o sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay, o sa anuman sa kanilang mga pagsalangsang, kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako, na kanilang pinagkasalanan, at lilinisin ko sila, sa gayo'y magiging bayan ko sila, at ako'y magiging kanilang Diyos. Gaya ng sinaunang mga Israelita, tayo ay may posibilidad na lumikha ng mga idolo, masangkot sa makasalanang kaisipan, at kumilos ng salungat sa mga tagubilin ng Diyos, sa halip na tanggapin ang ating pang-araw-araw na paglalagalag. Maaari nating ugaliing ipaalala sa ating sarili na tayo ay pag-aari ng Diyos at ang ating buhay ay magiging pinakamabuti kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag regular nating kinikilala ang presensya ng Diyos, ang Kanyang mga tagubilin, at ang Kanyang katapatan habang gumagawa tayo ng mga pagpili sa bawat bahagi ng buhay, mas malamang na hindi tayo malihis sa mapangwasak na mga landas. Ang pag-asa sa sarili ng walang pagtitiwala sa Diyos ay isang hindi mapagkakatiwalaang paraan ng pamumuhay. Nagaya ng mga anak na matalimayan, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Kung hindi ka na makukuha ng kaaway, gagawa siya upang hindi ka makakilos at paalang bisa ang iyong espiritual na pag-unlad. Ang pagtalikod sa Diyos ay palaging pagbabalik sa pamilyar na teritoryo habang nakakalimutan kung gaano ka nawala, desperado, at nalilito minsan, hindi mo na kailangang balikan ang mga araw na yon. Sa halip, itanong, Diyos, ano ang gusto mong gawin ko ngayon, at bigyan siya ng ilang sandali para kausapin ka. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ang pagiging maasikaso at pananalangin ay mabuting pagbabakuna laban sa tukso. Hindi nila nangangahulog ang hindi darating ang mga tukso, tulad ng mabisang mga bakuna, inihahanda tayo nitong kilalanin at labanan ang paanyaya sa kasalanan. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. Ang pagtalikod, tulad ng lahat ng kasalanan, ay hindi pinahihintulutan sa pamamagitan ng pagturo na nangyayari ito sa lahat ay natitisod, at marami ang nahuhulog, ngunit bawat isa sa atin ay dapat bumangon mula sa ating mga kabiguan. Ang katapatan ng Diyos ay nangangahulugan na siya ay hindi natitinag sa Kanyang pag-ibig at interes sa atin. Sa halip na magpakalunod sa tukso, maaari nating hilingin sa Kanya na ipakita sa atin ang daan palabas, daanan, o daan pabalik sa Kanya. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi bubuhitan sa mga matuwid, upang huwag iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa kasamaan.